itong si Secretary Bunoan, pinayuhan daw po na mag-leave daw po muna habang isinasagawa itong investigasyon dito sa maanumalyang flood control project na kinasasangkutan di umano ng DPWH. Ano po at ang iba pa. So eto mga kababayan, pakinggan po natin. Galing po ito sa Net25. Ikinikredit po natin sa kanila. Oy, shoutout kay LB ha. Thank you sa pakape. Maraming salamat sa iyo ha. Shoutout po. Ayon man tanggapin ni Senator J.V. Sito ang mga paliwanag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay po sa maanumalyang mga flood control project. Iginit ng senador na hindi pwedeng hindi alam ng kalihim ang mga kapalpakan ng kanyang mga tao na naging sakim at matakaw sa pera. Mayan Corvera sa balitang yan. Pinayuhan na ni Senator J.V. Sito si DPWH Secretary Manuel Bonoan na mag-leave of absence muna. Yan ay habang may ginagawang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Ignorance of the wrongdoing. Tsaka tandaan nyo mga kababayan dito po sa isyong ito, di ba nabanggit natin doon sa unang live natin na kaya naging questionable yung pagkakasiba kay General Torre sa PNP bilang PNP chief kasi nga ang sinasabi ng marami nating kababayan Pilipino, kung tutuusin itong sekretary ng DPWH, ang dapat pong nasisibak agad-agad sa pwesto. Kasi nga, imposible naman na sekretary ka pero hindi mo alam kung ano yung pinaggagawa ng mga empleyado mo. Diba dapat kung ikaw ang sekretary ng isang departamento, unang-una, nakatuto ka sa kung ano yung ginagawa ng mga nasasakupan mo. Dapat lahat ng galaw nila, alam mo. At hindi pwede na hindi mo alam. Kasi pagka tinanong ka nga naman, ang mangyayari sa iyo parang katulad ni Secretary Bonoan na hindi alam kung ano yung pinaggagawa ng kanyang mga tauhan. Kaya dyan pa lang sa point na yan, dapat mga kababayan na papalitan na sa pwesto itong si Secretary Bonoan. Yan po yung lagi kong ipinupunto sa inyo noong mga nakaraang araw pa. So ngayon, kaya lang naging mainit yung pagkakasiba kay General Torre kasi nga, ang katuwiran ng iba natin mga kababayan Pilipino, dapat kung sino pa yung tao na nagtatrabaho, yun daw po yung nawala sa pwesto, at kung sino yung tao na wala namang alam sa ginagawa ng kanyang mga tauhan, yun pa yung nananatili hanggang ngayon. So yan po yung dahilan kung bakit naging questionable at napag-usapan ng matindi ito pong pagkakasibak kay General Torre bilang PNP chief. So ngayon ituloy pa natin. Pero mga kababayan na, to be clear, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, may magandang paraan at plano si PBBM para po kay General Torre. So yun na lamang po yung panghawakan natin. Your subordinates is not an excuse. Dapat alam din niya, no? Kaya nga sabi ko, it will be prudent for Secretary Bonoan to take a leave of absence para na rin while the investigation is ongoing, at least hindi siya maka-influence sa department, no? Kaya lang, ang hirap din maghanap ng pwedeng pumalit o OICs in the meantime kasi even the USEC, ASEC, parang lahat sila merong tainted no? Sabi nga bakit lumala itong ganitong problema? Pero dapat na siyang magbitiw sa pwesto kung mapapatunayan na may kasalanan siya sa mga ghost flood control projects. This going, sabi nga, he serves at the pleasure of the President. So, kung talaga meron na sigurong enough evidence na may kinalaman siya, then he should go. No? Pero ako naniniwala, talagang mukhang itong dapat imbestigahan itong mga particular districts. Mukhang masyado na sila naging sakim. Sabi nga ni Senator Lacson, naging matakaw na masyado sa pera. Mukhang sila I receive information na papasok sila 10 a.m., 2 p.m., alisa na, at magkakasino na, sabay-sabay. Diba? So, tsaka yung lifestyle nila iba na. Dapat yan ang imbestigahan dapat itong maimbestigahan na talagang dapat may managot at may makulong na rito. Hiniling na ni Ercito sa Blur. Ang sakit nun para sa mga kababayan Pilipino po natin. Bakit ko nasabi? Yung pera ninyo pinagkakasino lang. Kahit kayo nun, yung mga nagtatrabaho dyan, especially yung mga OFW, nagbabayad ng tax, tamang buwis, tapos ang mangyayari doon sa ibinabayad din yung tax, kinukurap lang ng mga ito, tapos ipinangkakasino lang. Diba? Mga walang puso yung mga yan. Kaya dapat talaga sa totoo lang, pag napatunayan yung mga sangkot dito sa maanumalyang flood control project na ito,
dapat kuhanin lahat ng naipundar na mga yan at dapat makulong yung mga yan. Ribbon Committee na maimbitahan sa susunod na pagdinig ang 2 opisyal ng DPWH sa 1st District sa Bulacan na notorious umano sa ghost projects na nauna ng pinangalanan ni Senator Ping Lacson. Nais niyang pagpaliwanagin ang mga ito kung paano nakabili ng kanilang mamahaling damit, relo at sapatos kung pagbabatayan lang ang kanilang. Ito, pwede maging ano to mga kababayan, ito. Kung makikita ninyo itong katabi ni Bonoan, ni Secretary Bonoan, pwede itong pumalit sa kanya na OIC ng DPWH. Kasi kung matatandaan nyo, ito yung ito yung naando dun sa proyekto dun sa may Cavite na kasama ng mga Japanese. Diba? Katukatulong ng mga Japanese, ito yung nagsasalita na kung saan sinasabi niya na kulang na sa pondo yung proyekto, yung magandang proyekto na ginagawa nila doon sa Cavite. And then, ito rin yung nagsabi na dapat sa investigasyon mga kababayan, mapapanagot talaga yung mga nasa DPWH na corrupt. In the same time, dapat wag nang baguhin ng mga kongresista o wag nang makialam yung mga kongresista sa ginagawa ng mga taga DPWH. So ngayon, para sa akin mga kababayan kung maaalis itong si Bonoan at kung wala namang ibang pwedeng pumalit, parang mas maganda itong itong katabi niya na ito. Kasi ito yung natalakay natin nung nakaraan. Anyway, tuloy pa natin. Nakalimutan ko lang yung pangalan parang sa Dain ata. Ilang sweldo sa DPWH. Mungkahi ni Ercito, dapat isama sa lifestyle check ang mga ito, gayon din ang kanilang mga asawa. Million. Lamborghini Urus na 30 million. Mga relonera, Richard Mille, no? Nakakaya naman kami dito, mga nakaseiko. Richard Mille, hindi bababa ng 8 million, ng 5 to 8 million ng isa. Yung mga pananamit. So, if you are working with a modest salary, it's impossible for you to be able to afford those luxurious items. Medyo sobra yun medyo malalayo. Dapat ma-lifestyle check doon. May Corbera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. So ngayon mga kababayan, sinabi ni Senator J.B. Ejercito na ayaw man niyang pakinggan ang mga katawiran ni Secretary Bonoan, dapat mag-leave na lamang po ito or magpahinga na lamang muna para hindi niya maimpluwensyahan yung kanyang departamento. At ngayon, kung tutuusin mga kababayan, marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang sinasabi na baka kasabwat siya kaya hindi niya alam yung pinaggagawa nung kanyang mga tauhan. Sa madalit salita, kaya nagbubulag-bulagan siya sa ginagawang anomalya ng kanyang mga tauhan kasi nga, di umano, baka kasabwat siya. Pero kahit pa paano mga kababayan, bigyan pa rin natin yan ng benefit of the doubt. So ngayon, pakinggan natin etong isa pang balita na nakita po natin na kung saan, ayon po dito sa News 5 Everywhere, Secretary Bonoan itinanggi na may kita sa Ghost Project. Bakit mga kababayan? So ito, play po natin. Bukod sa mga engineer at regional director, may pananagutan din daw sa mga ghost flood control project ang Department of Public Works and Highway Secretary na si Manuel Bonoan. Pero sabi ng kalihim, hindi siya nakinabang sa kahit anong infrastructure project ng gobyerno. Narito ang express report ni Marian Enriquez. Nang magsumite ang palasyo ng National Expenditure Program o ang kanilang proposed national budget para sa isang taon, nakalatag dito ang mga gustong proyekto ng bawat ahensya ng gobyerno. Sa kaso ng Department of Public Works and Highways, ito po ay mga proyektong dumaan sa pagsusuri ng kanilang mga eksperto. Ibig sabihin, may lehitimong pangangailangan at nailatag ng tama ang mga gagastusin para sa nasabing proyekto. Ang kaso ng isiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ghost flood control project na diskubre ng House Infrastructure Committee na ilan dito ay galing sa mga project proposal mismo ng ehekutibo. Ito po sinasabi ni Secretary Bonoan na fully vetted ng feasibility studies at ito po yung actually sinusuportahan po niyang tipo ng mga proyekto po. Kahit po mga NEP-originated projects supposedly fully vetted ay nasa subject pa rin po to ghost projects, substandard projects. Ngayon, eto problema dyan mga kababayan. Sa tingin nyo, kapag yung isang sekretary ng isang departamento ng gobyerno, kapag tinatanong ang sagot ay laging hindi niya alam yung ginagawang anomalya ng kanyang mga tauhan, sa tingin nyo kanino ang tama ng sisi nun?
Eto, malaya kayo makapag-comment dyan. Sa tingin nyo, kanino ang tama nung sisi kapag yung mga tauhan mo ay gumagawa ng anomalya pero ikaw, pag tinatanong ka, lagi mo sinasabi na wala kang idea at hindi mo alam? Anong iisipin ng mga kababayan Pilipino po natin? Comment nyo mga kababayan, kung kayo, anong iisipin nyo kay Secretary Bonoan kung hindi niya alam yung ginagawang anomalya ng kanyang mga tauhan? Anong unang papasok sa isip nyo? Malamang kasabwat ka, kaya nagbubulag-bulagan ka sa ginagawang anomalya ng mga tauhan mo. Diba? Kaya hindi rin natin maiiwasan na yung mga kababayan Pilipino po natin, yan ang iniisip. Kasi nga mga kababayan, imposible naman na hindi mo alam, ilang taong ka na nakaupo dyan, imposible naman na hindi mo alam ang ginagawang anomalya ng mga tauhan mo. Diba dapat nung una pa lang, pagkaupo mo, binalasa mo agad yung departamento ng DPWH at kapag ka nahuli mo na may gumagawa dyan ng anomalya, ipakulong mo agad, di kahit papaano ligtas ka sa panghusga ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon ituloy pa natin. Ilan pong mga kontratista? Ipinakita pa ni House Infracom Co-Chair Terry Ridon ang line item ng construction ng reinforced concrete weaver wall para sa Purok 4, Barangay PL, Baliwag, Bulacan na nakasaad mismo sa 2025 NEP. Ito ang proyektong ininspeksyon mismo ng Pangulo noong August 20. Base sa 2025 NEP, pinondohan ito ng 60 million pesos. First Engineering District ng Bulacan ang nakatoka sa proyekto. Ang contractor, ang Sims Construction Trading na ginawaran ng 55 million peso contract. Giit ni Ridon, hindi lang ang district engineer at regional director ang may pananagutan sa mga ghost project. Pwede raw umabot ang paghahabol hanggang sa kalihim ng DPWH. Kung in-address niya halimbawa na meron pong failure to check at the level of the central office or at the level of the regional director, there is ultimate responsibility on the Secretary of the Department of Public Works and Highways. Tama! Sagot naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, there are yung mga authorities that has been delegated to the district offices and the regional offices. So we'll look into that. Well, they'll have to establish my liability kung ano po ang nangyayari po doon. Nanindigan din ang kalihim na hindi siya nakinabang sa anumang infrastructure project ng gobyerno. Absolutely on my part. Hindi, dapat kasi ginawa niya talaga mga kababayan. Di ba kada may matatapos na proyekto, yan naman po mga kababayan ay isinusumiti sa kanya. Imposible na hindi niya alam yan. Kada may matatapos na proyekto, bago nila isubmit sa presidente yung mga accomplishment ng kanyang departamento, yan po ay chine-check niya dapat isa-isa. And then mga kababayan, kada may matatapos na proyekto, dapat pinupuntahan niya po yan. Para nang sa ganon, siya mismo makita niya kung ito ba ay tapos na at kung maayos ba ang pagkakagawa nito. Ang problema, mukhang hindi po ata ginagawa yan ni Secretary. No, I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. Sa ngayon, nagbaba na siya ng preventive suspension laban sa ilang district engineers. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan. Maliwanag mga kababayan na ayon po kay Senator JB Ejercito, dapat daw mag-leave muna, magpahinga muna itong si Secretary Bonoan. In the same time mga kababayan, ayon po kay Secretary Bonoan, hindi daw po siya nakinabang dyan at wala siyang kinita dyan sa mga ghost project at mga substandard na mga proyekto ng gobyerno na kinuha ng mga contractors mga kababayan at ginawa, nasira agad. So ayon po sa kanya, wala siya naging pakinabang dyan, hindi siya kasabwat dyan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo at komento ninyo hingil po sa topic na yan? Ano po ang masasabi ninyo mga kababayan hingil po sa di umano ay ugnayan ni Secretary Bonoan sa mga nangyayaring anomalies dyan po sa DPWH? Sa inyong palagay, may alam po ba siya dyan or wala? Mga kababayan, so malaya po kayo makapag-comment sa ating comment section at yan naman po ay binabasa po natin.